Magandang araw po sa inyong lahat. Turuan ko na po agad kayo makapag-English gamit po ang have just o kaya has just. Okay po? Mag-umpisa na po tayo. Subukan po natin itong katatawag. Okay? Katatawag ko lang kanina kay Tarzan. Kapag in-English po natin yan, I have just called Tarzan. Okay po? Sumunod, subukan po natin itong sa kanya. Yung kanya po dito natin ay lalaki, so ang gagamitin natin ay him. Okay? Kasi ang him po, panlalaki yan, para sa salitang kanya. Katatawag ko lang kanina sa kanya. Kapag in-English po natin yan, I have just called him. Okay po? Ngayon, subukan naman po natin itong mo bilang you. Okay? Tapos yung verb natin ay itong kabibisita. Kabibisita mo lang kanina sa kanya. Kunyari po, yung kanya ay babae, so ang gagamitin po natin ay her. Kasi ang her po ay pambabae para sa salitang kanya. You have just visited her. Okay po? Ngayon, subukan naman po natin itong sa aking nanay. Kabibisita mo lang kanina sa aking nanay. Kapag in English po yan, you have just visited my mother. Okay po? Ngayon, subukan naman po natin itong kame-mensahe. Okay? Tapos, ang gamitin po natin dito ay itong si Mario. Kame-mensahe ni Mario lang kanina kay Luigi. Kapag in English po natin yan, Mario has just message Luigi. Okay po? Ngayon, subukan naman po natin itong sa iyo, na kapag in English ay you. Okay? Kami mensahe ni Mario lang kanina sa iyo. Kapag in English po natin yan, Mario has just message you. Okay po? Okay, ngayon, subukan naman po natin itong kakikita. Okay? Kakikita niya lang kanina niyon o noon. Okay? Kapag in English po yan, tapos yung niya ay lalaki, he po ang gagamitin natin. Okay? Pero kung yung niya ay babae, she. So, subukan po natin para sa niya ay lalaki. So, he. He has just seen it. Okay? Ngayon, subukan naman po natin itong ng iyong kotse. Okay? Itong your car. Okay? Kakikita niya lang kanina ng iyong kotse. Kapag in English po natin yan, he has just seen your car. Okay po? Ngayon, subukan po natin itong kapapatay niyon o kaya kapapatay nun. Okay? So, itong niyon o nun, yan po ay kapag in English natin ay itong it. Okay? So, makikitandaan na po. Pero minsan po kasi, hindi na natin tinatranslate sa Tagalog itong it. Minsan, ang gamit lang po natin ay itong verb, kapapatay. Hanggang dito lang. Okay? Pero kung gusto nyong isama sa Tagalog, edi niyon o nun. Okay? Subukan natin. Kapapatay ko lang kanina niyon. O kapapatay ko lang kanina nun. Kapag in English po natin yan, I have just
turned it off. Okay? O kung ang gusto nyo sabihin ay kapapatay ko lang kanina. Ganun pa rin po pag in English. Dapat may it. I have just turned it off. Okay po? Sumunod, itong kabubukas. Kabubukas ko lang kanina niyon o nun. O kaya kabubukas ko lang kanina. Pag in English po natin yan, I have just turned it on. Okay po? Sumunod itong kakakain. Kakakain ko lang kanina. I have just eaten. Okay po? Sumunod. Subukan po natin yung niya, tapos babae. So, she ang gagamitin natin. Kagigising niya lang kanina. She has just awakened. Okay po? Sumunod. Subukan po natin itong nila bilang they. Katatanim nila lang kanina niyon o nun. Kapag in English po yan, they have just planted it. Okay? Pag ang gusto nyo sabihin ay katatanim nila lang kanina, ganun pa rin. They have just planted it. Okay po? Okay, sumunod. Subukan po naman natin itong namin. Okay, bilang we. Katutulog namin lang kanina. Kapag in English po yan, we have just slept. Okay? Subukan naman natin itong natin. Kapag in English, we pa rin. Katutulog natin lang kanina. We have just slept. Okay po? Sumunod po, subukan natin itong kababasa. Kababasa ko lang kanina niyon o nun. I have just read it. Okay po? O kaya, kababasa ko lang kanina. Kapag in English po ay I have just read it. Okay? Sumunod, itong karirinig. Karirinig niya lang kanina niyon o nun. Kapag in English po natin yan, tapos yung niya ay babae, she has just listened to it. Okay po? Pero kung ang pagkakatagalog mo ay karirinig niya lang kanina, kapag in English po yan, she has just listened to it. Ganun pa rin po. Okay? Sumunod, subukan po natin itong kauhugas. Kauhugas ni Mario lang kanina niyon o nun. Kapag in English po yan, Mario has just washed it. Okay? Kung ang gusto nyo sabihin ay kauhugas
ni Mario lang kanina, ganun pa rin po. Mario has just washed it. Okay? So, ngayon naman po, subukan po natin itong kalalaba. Kalalaba ni Mario lang kanina niyon. Okay? Pag in-English po natin yan, Mario has just laundered it. Okay? Pag ang gusto nyo sabihin ay, kalalaba ni Mario lang kanina, ganun pa rin po ang pagkaka-English. Mario has just laundered it. Okay po? Ngayon, subukan naman po natin itong kalilinis. Kalilinis natin lang kanina niyon. Okay po? Pag in-English po natin yan, we have just cleaned it. Kapag gusto nyo sabihin ay kalilinis natin lang kanina, ganun pa rin po. We have just cleaned it. Okay po? Sumunod, ito namang kasasalansan. Okay? Kasasalansan nila lang kanina niyon o nun. Kapag in English po yan, they have just piled it. Okay? Kapag ang inyong Tagalog naman ay kasasalansan nila lang kanina, ganun pa rin po. They have just piled it. Okay po? Ngayon, subukan naman po natin itong kapipirma. Kapipirma ko lang kanina niyon o nun. Kapag in English po yan, I have just signed it. Pero kung ang Tagalog nyo po ay kapipirma ko lang kanina, ganun pa rin po sa English. I have just signed it. Okay po? Ngayon, subukan naman po natin itong kasusubok. Kasusubok ko lang kanina niyon o nun. Kapag in English po natin, I have just tried it. Pero kung ang Tagalog nyo po ay kasusubok ko lang kanina, ganun pa rin po sa English. I have just tried it. Okay po? Ngayon, subukan naman po natin itong kaplaplansya. Okay? Kaplaplansya mo lang kanina niyon o nun. Kapag in English po natin yan, you have just ironed it. Pero kung ang Tagalog nyo po ay kaplaplansya mo lang kanina, ganun pa rin po sa English. You have just ironed it. Okay, ngayon, subukan naman po natin itong kapapadala. Kapapadala ni Mario lang kanina niyon o nun. Kapag in English po yan, Mario has just sent it. Pero kung ang Tagalog nyo ay kapapadala ni Mario lang kanina, ganun pa rin po sa English. Mario has just sent it. Okay po? Ngayon, subukan naman po natin itong kabibigay. Kabibigay niya lang kanina niyon. Tapos yung niya ay babae, so she ang gagamitin natin. She has just given it. Okay? Kung ang Tagalog niya naman po ay kabibigay niya lang kanina, ganun pa rin po. She has just given it. Okay? Ngayon, subukan naman po natin itong katetesting. Katetesting ni Mario lang kanina niyon o nun. Mario has just tested it. Pero kung ang Tagalog nyo ay katetesting
Ni Mario lang kanina, ganun pa rin po sa English. Mario has just tested it. Okay po? Okay, ngayon, turuan ko po kayo ng tamang paggamit nitong kawawala. Okay? Meron po kasi kayong dapat tandaan. Kawawala nila lang kanina. So, ang nawawala po dyan ay itong sila. Okay? Itong subject natin o pinag-uusapan. Ito mismo, itong sila ang nawawala. Kapag i-translate po natin sa English yan, ang tama po ay they have just lost. Huwag niyong isasama itong it. Kasi itong it, hindi po yan sila. Iba po yung ating tinutukoy para sa it. Bagay po yan. Pero kung ang gusto nating sabihin ay kawawala nila lang kanina niyon. So, yung niyon po, itinuturo yung bagay na nawawala. Okay? Na kung saan itong niyon o nun, yan yung it natin. Kapag in English naman po yan, they have just lost it. So, yan yung dapat nyong tandaan sa paggamit ng lost. Kasi ang lost po ay maaring gamitin bilang transitive verb na kung saan ay nangangailangan ng kasunod na salita na kukumpleto sa kanya, katulad nitong it, taga-kumpleto sa lost, o kaya pwedeng gamitin natin bilang intransitive verb na maski siya yung nasa dulong salita, ayos lang at makukumpleto yung meaning. Na kapag ganun ang pagkakagamit natin sa kanya, ibig sabihin yung subject natin, yun yung nawawala. Okay po? So makikitandaan na po. Okay, sumunod po ay itong kaiinom. Subukan po natin. Kaiinom ko lang kanina niyon o noon. Kapag in English po yan, I have just taken it. Okay po? Pag ang gusto nyo naman pong Tagalog ay kaiinom ko lang kanina, ganun pa rin po yung English. I have just taken it. Okay po? Ngayon, subukan po natin itong katatanggap. Okay? Katatanggap ni Mario lang kanina niyon o noon. Kapag in English po natin yan, Mario has just received it. Okay? Kung ang Tagalog nyo naman ay katatanggap ni Mario lang kanina, i-English po natin bilang Mario has just received it. Ganun lang din po. Okay po? Ngayon, subukan naman po natin itong kalalaro. Kalalaro mo lang kanina. Kapag in English po natin yan, you have just played. Okay? Subukan naman po natin itong kasusubok. Kasusubok mo lang kanina niyon o nun. Kapag in English po natin yan, you have just tried it. Okay? Kung ang Tagalog nyo ay kasusubok mo lang kanina, i-English po natin, ganun pa rin po. You have just tried it. Okay po? Ngayon, subukan naman po natin itong kabibili. Kabibili nila lang kanina niyon. Okay? Kapag in English po natin yan, they have just bought it. Okay po? Kung ang gusto nyo pong Tagalog ay kabibili nila lang kanina, ganun pa rin po. They have just bought it. Okay po? Ngayon, subukan naman po natin itong kapapanalo. Kapapanalo mo lang kanina. Kapag in English po yan, you have just won. Okay? Subukan naman po natin itong ka-pre-prepara. Okay? Ka-pre-prepara niya lang kanina niyon o nun. Kapag in English po natin yan, tapos yung niya ay babae, di she po ang gagamitin natin. She has just prepared it. Okay?
Pag ang gusto nyong sabihin naman po ay ka-pre-prepara niya lang kanina, ganun pa rin po yung English. She has just prepared it. Okay po? Sumunod, kabubura. Kabubura ko lang kanina niyon o nun. Kapag in English po yan, I have just deleted it. Kung Tagalog nyo po ay kabubura ko lang kanina, ganun pa rin po sa English. I have just deleted it. Okay po? Sumunod, itong kakakarga. Subukan po natin yan. Kakakarga ko lang kanina niyon o nun. Kapag in English po yan, I have just loaded it. Kung ang inyong Tagalog naman po ay kakakarga ko lang kanina, ganun pa rin po yung English. I have just loaded it. Okay po? Subukan naman po natin itong kadidiskarga. Kadidiskarga ni Mario lang kanina niyon o nun. Kapag in English po natin yan, Mario has just unloaded it. Okay po? Kapag ang Tagalog nyo ay kadidiskarga ni Mario lang kanina, ganun pa rin po ang English. Mario has just unloaded it. Okay po? Ngayon, subukan naman po natin itong kamamaneho. Kamamaneho mo lang kanina niyon o nun. Kapag in English po natin yan, you have just driven it. Okay? Pag ang Tagalog po natin ay kamamaneho mo lang kanina, ganun pa rin po ang English. You have just driven it. Okay po? Ngayon, subukan naman po natin itong kaaani. Kaaani nila lang kanina, niyon o nun. Kapag in English po natin yan, they have just harvested it. Kung ang Tagalog nyo ay kaaani nila lang kanina, ganun pa rin po. They have just harvested it. Okay po? Okay, ito po yung mga dapat yung tandaan sa paggawa po natin ng English sentence na katulad po nito. Okay? Bali, ang ginamit po natin na tense ay present perfect tense. Para masabi nyo na yung action na inyong sinasabi sa inyong sentence ay kagagawa nyo lamang. At para mapatunayan natin yan, kailangan po natin gumamit ng have at has. Okay? Ang have po ay ginagamit sa I, sa you, sa we, sa they. Ang has naman na ginagamit sa he, she, o kaya yung it, yung IT, o kaya yung pangalan na partikular pero isa lang po bilang katulad po nitong Mario. Kaya has ang ginamit natin. Pero kung partikular na pangalan ng inyong gagamitin tapos dalawa, Mario and Luigi, have na po. Kasi ang has pang-isahan para sa partikular na pangalan, tapos yung have pang maramihan para sa partikular na pangalan. So, alam nyo na ngayon kung bakit have ang ipinapartner sa I o kaya has ang ipinapartner sa he. Okay, yun po ang dahilan. Ngayon po, tandaan nyo rin po yung tamang pagposisyon. Ipinoposisyon po muna natin yung pinag-uusapan katulad po nitong ko, you, we, they sa unahan. Sa unahan nyo ipoposisyon, tapos isusunod nyo po itong alinman sa have o has na tinatawag na auxiliary verb. Okay? Tapos, sa kanyo isusunod po itong just. Okay? Na ito pong just ay tagatulong ng tagadagdag po ng impormasyon para masabi na kanina lamang natin yan ginawa, yung action na yan. At kitang-kita nyo naman po sa Tagalog, lang kanina. Ako na lang po ang nagtumpa sa Tagalog nitong just, lang kanina, para mas maintindihan nyo ng lubusan. Okay? Tapos isusunod nyo po sa just ay itong tinatawag na verb. Yan yung mismong aksyon na kagagawa nyo lang kanina. Pero dapat i-spelling nyo ng naka-past participle
Pag hinanap nyo sa dictionary ang past participle ng call, ng C-A-L-L, ang ibibigay sa inyo ng dictionary, ang past participle form ng call, ng C-A-L, ay C-A-L-L-E-D. So, titingnan nyo sa dictionary. Okay? Para makasigurado kayo na tama yung pag-i-spelling nyo sa verb ninyo para sa past participle. Okay po? Bali po, para mas gumaling pa po kayo sa English, tandaan nyo na po ito. Itong mga forma ng mga verbs natin pag naka-past participle. Okay po? At saka, ang inyong papalitan lang po dito ay ito pong mga nasa hulihan. Kunyari po yung Tarzan, palitan nyo ng ibang pangalan. Diba? Itong her, palitan nyo ng them, sila. Okay? Diba, kung tutuusin, dapat alam nyo na po yung mga yan kasi paulit-ulit ko na po yung itinuturo para masanay po yung inyong isip patungkol po sa paggamit ng object pronouns. Kung nanonood po kayo lagi ng ating mga video, tiyak, alam nyo na yung sinasabi ko po. Okay? Na itong object pronouns ay gamit na gamit po yan na panghuli sa inyo, inilalagay sa inyong sentence sa hulihan. Okay? Tapos, kunyari, itong my mother, palitan nyo ng my brother. Diba? So, kayo na lang po ang bahala magpalit. Okay? Tapos, ang napapalitan din po dito ay syempre itong subject. Pili na lang kayo kung ang gustong pag-usapan na itong ko, mo, natin, namin, nila, niya, o kaya si Mario. O palitan nyo ito ng Mario ng ibang pangalan. Okay? So, basta tatandaan nyo, itong leksyon pong ito ay makakatulong sa inyo para masabi nyo na yung inyong impormasyon na ibinibigay ay kagagawa nyo lamang. Okay?